Isaías. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig, at marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga tupa. Ang Diyos ang lumikha't nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, "Akong Panginoon tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman." Ang salita ng Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama sila'y mabubuwal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betanya, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan, naglingkod si Marta at si Lazaro'y isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan." Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya, kaya't pumaroon sila. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Pumasok na po tayo sa mga mahal na araw. Kaya tara, magnilay po tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama po ko, Father Kevin Crisostomo ng Diocese of Parañaque. Nagsimula na po ang mga Holy Week.
tawag natin mga mahal na araw. Pumapasok na tayo ngayon sa misteryo ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. At alam nyo po, yung first 3 days po ng Holy Week, Holy Monday, Holy Tuesday, Holy Wednesday, meron po tayong isang central character sa ating mga Gospel Reflections. At ito ay walang iba kundi si Judas. Paborito ko po ito, ang tawag ko po dito ay Judas Serie. Kasi Holy Monday, Holy Tuesday, Holy Wednesday, makikita natin sino si Judas. Father, bakit pa natin pag-aaralan si Judas? Yan nga yung nagkanulo kay Jesus, di ba? Yan nga yung nagtaksil kay Jesus. Dapat bahala na siya sa buhay niya. Alam nyo mga kapatid, magandang makilala natin si Judas Iscariote. Sapagkat, sa totoo lang, there's a Judas in all of us. Lahat tayo, Judas. Minsan sa Diyos, madalas sa kapwa. At sa ating mga pagninilay, especially Holy Monday, Holy Tuesday, Holy Wednesday, mas makikilala natin si Judas kapag tinabi pa natin siya sa iba pa mga characters sa Gospels. At ngayong Holy Monday, makikilala natin si Judas at sa pamamagitan ng isa pang character sa Gospel, si Mary of Bethany. Sa Gospel reading natin ngayon, 6 days bago po mag-Passover, nagkaroon ng celebration sa Bethany. At ano yung celebration? Tandaan natin, si Lazarus ay muling nabuhay o binuhay o niresuscitate ni Jesus. Ngayon po, maraming mga taong pumunta doon. Siguro nakikimarites. Talaga bang nabuhay talaga? Ano itsura ng muling nabuhay? Ganon. Kaya, malaking gathering sa tahanan ni Marta, ni Maria at ni Lazaro. At syempre, nandun si Jesus. At makikita natin mga kapatid, si Maria ng Betanya, Mary of Bethany, nakita na namang nakaupo sa paanan ni Jesus. Hindi ba nangyari ito previously kung saan sumita yung kapatid ni Maria ng Betanya na si Marta? Sabi, bakit nandyan yan? Nakaupo sa inyong paanan, dapat tumulong sa gawaing bahay. Pero ano sabi ni Jesus? Mary has chosen the better part and it shall not be taken away from her. At dito nakaupo na naman sa paanan, anong ginagawa? Ina-anoint yung paa ni Jesus. Ano po ba ibig sabihin ng anointing ng paa? Inanoint po yung paa ni Jesus sapagkat alam naman natin galing siya sa malayong paglalakbay, dumaan ng Jerusalem, umakyat sa Betanya, bundok po ang Betanya at overlooking po ng Jerusalem. At for sure, pagod po si Jesus. Gusto ngayon bigyan ng relief. At yung oil po kasi ay pinaniniwalaan mayroong healing qualities. But at the same time, it is also a sign of welcoming. Wini-welcome ni Maria si Jesus sa kanyang tahanan. Pero may isa pang dahilanan. Hindi ba, nung muling nabuhay o binuhay ni Jesus si Lazaro, wala doon si Maria ng Betanya? Sabi daw po, baka nagtampo. Kasi syempre nga naman, di ba? Paano na lang, Lord, kung nandito ka, hindi sana nangyari to sa aking kapatid. Nakita natin yung pagbabago ng puso ni Maria ng Betanya. Pinakita niya yung kanyang sobra-sobra pasasalamat at pagmamahal kay Jesus. Kaya hinugasan yung paa gamit ang langis. Pero hindi lang basta langis ha, langis na may pabango. Ibig sabihin, mamahalin po ito. Ito ay simbolo ng sobra-sobrang pagmamahal ni Maria ng Betanya kay Jesus. Kaya lang, may kontrabida, si Judas. Ang daming comment. Sabi niya, bakit na hindi na lang binenta yung langis na yan na mamahalin, na may pabango, at marami tang mapapakain, matutulungan na mahihirap. Alam ni Judas ang halaga ng langis. Siguro kasi treasurer siya. So alam niya kung magkano yon. Pero, mas makikita natin dito, ano nga ba ang tunay na halaga? What is the real worth? Ito ba ay nasa presyo nung langis? O nasa presyo ng pagmamahal na sobra-sobra ni Maria? Diba, pag pag-usapan ng presyo, magkano binenta ni Judas si Jesus? Anong presyo? 30 pieces of silver sa halaga ng isang alipin. Anyhow, ano matututunan natin dito? 3 letter M, madaling tandaan. Unang letter M, magkano?
Katulad ni Maria ng Betanya. Magkano po ba ang pag-ibig natin sa Diyos? What is the worth of our loving the Lord? Pero magandang pag-isipan natin dito na minsan para tayong si Judas, magkano din natin binebenta si Jesus? Magkano natin minsan binebenta si Jesus sa pamagitan ng ating kasalanang paulit-ulit? How do sometimes we sell out the Lord? Sa ating kawalan ng pakialam, sa ating chismis, pagiging pasaway, pagkakaroon ng mga maling relasyon at maling gawain, we ask ourselves, how much do we love God? And sometimes, how much do we sell the Lord because of our being a slave to sin? Magkano? Pangalawang M, magbilang. Si Judas po magaling magbilang kasi treasurer, di ba? Pero minsan magandang pagnilayan din natin, how do we sometimes count our giving? Paano minsan binibilang natin yung ating pagbibigay, yung ating pagmamahal? Tayo pa naman Pilipino, lakas sa ating manumbat. Paano ba minsan binibilang natin at kinikwenta natin ang pagmamahal natin? Ayan, utang na loob. Ginawa ko yan sa'yo, gawa mo rin ako ng kabutihan. Pero alam nyo, magandang challenge ngayong Lenten season, yung panalangin ni San Ignacio de Loyola, yung prayer for generosity. Di ba sinabi doon? Dearest Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as you deserve, to give and not to count the cost. Magbigay ng hindi nagkikwenta o binibilang ang halaga. Magbilang ng hindi nagkikwenta. Yan ang sukatan ng pagmamahal. Nabanggit ko na ito noon sa isang episode. The true measure of love is to love without measure. Mapagbilang po ba tayo? O baka magandang tularan natin si Jesus na marunong magbigay ng hindi nagbibilang? Pangatlo at panghuling letter M is magsayang. Tingnan natin si Maria ng Betanya. Nagsayang. Pero ito ay pagpapakita ng pagmamahal. She was willing to waste her love. She was willing to waste her time. She was willing to waste her life for the Lord. Hindi ba pagmahal natin isang tao, hindi natin pansin yung tagal ng oras, o minsan nga kahit sandali lang makita mo lang okay na, happy ka na, di ba? Kahit magsayang ng oras, walang problema basta mahal mo. Si Judas po, ibang klase pagsasayang eh. Sinayang niya yung pagmamahal ni Lord. Sinayang niya yung chance na maging malapit sa Diyos. Sinayang niya yung chance na magbagong buhay. At yung ugnayan niya kay Jesus. Paganda pagnilayan ngayong Holy Week, handa po ba tayong magsayang ng panahon para sa Panginoon? O sasayangin di ba natin itong Holy Week na to sa mga bagay na walang kabuluhan at walang saysay, ika nga? My dear friends, are we ready to waste our life loving the Lord, or to waste our lives wasting with the wrong things, doing things wrong, and doing nothing? Tatlong M. Magkano, magbilang, magsayang. Maging katulad tayo ni Maria ng Betanya. Hindi kinikwenta ang kanyang pagmamahal, kundi binubuhos ito. At hindi sinasayang ang pagkakataong magbago. Let me then pray for you and pray over you. Panginoon, salamat po sa biyaya ng mahal na araw, kung saan namin pinagninilayan ang iyong pagmamahal sa amin, paano kami madalas kapos sa pagmamahal sa iyo, at ang tingin mo sa amin bilang mahal at hindi mura. Salamat, Panginoon. Turuan mo kami na maging mas bukas palad sa aming pagmamahal, katulad ng iyong pag-outstretch ng arms sa cross. Turuan mo kami na gamitin ang oras ng mahal na araw, ang panahon ng mahal na araw, na magnilay, manalangin, at higit sa lahat, upang kami ay mabago ang puso, para mas lalo ka naming mahalin, mas lalo ka naming sundin, at mas lalo ka naming gayahin. Hindi natin sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasolang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa ating pagkikisa, sa ating pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay.
Let us use our Holy Week wisely. Let us spend the Holy Week wisely. At syempre, nandito ang TV Maria Philippines sa ating pong mga Holy Week celebrations. Lalo po yung mga hindi po makapunta sa kanilang mga parokya at simbahan. Of course, we encourage you to go to your respective parishes. Pero po, kung kayo po hindi makapunta dahil may sakit, o yung mga OFW natin na hindi makapag-participate dahil sa iba ang kultura at konteksto sa ibang bansa, join us through our celebrations dito sa TV Maria. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon. Advance Happy Easter po sa inyong lahat.